creation ng Diyos na kanya pong pinakita sa atin ay isang aral na atin pong masusundan na lalo po sa buhay ngayon sapagkat ang daigdig natin ay punong-puno na po ng issue. Issues sa spiritual, issues sa material, issues sa politika, at issues sa relationship, issues sa lahat ng bagay. At itong issue na ito ay isa sa mga pinag-uusapan kapag ang isang tao ba'y Christian. Ano ba ang standing niya? Ano bang pagkatao dapat taglay niya? Ang isang tao ba pag namatay, hanggang punerarya na lang ba at hanggang 9 days panalangin, 40 days panalangin, ito ba'y may mga gamit o wala? Ganyan po ang isa sa mga atin pong titingnan. Okay. Sa isa pong bahagi sa Biblia na ating binanggit kanina, nagpaliwanag si Haring David tungkol po dito. Sa Psalms chapter 90 verse 5. Okay. Mula natin. Psalms chapter 90 verse 5. Okay. Tagalog. Iyong dinadala sila na parang baha. Sila'y parang pagkakatulog. Sa kinaumagahan ay parang damo sila na tumutubo. So, bantayan po natin, lalo na sa mga involved ng sitwasyon sa buhay ngayon. Either simple ang buhay, mayaman at mahirap. Kilala o hindi. Ito po ang direction ng lahat ng tao sa ibabaw ng daigdig. Magpaganda ka, magpagwapo ka, magparami ka ng ari-arian, sino ka man, anumang apelyido nyo, anumang lahi, kilala o hindi. There is one direction. God comparing a withering grass. So, yung pag-compare ng Diyos using His time, wala nang atrasan yun. Wala nang pagbabago yan. Okay. Sa paliwanag ni David, at marinig natin po sa pinasa kanina, pakisunod po ang verse 6. Sa kinaumagahan ay namumulaklak at lumago. Sa kinahapunan ay pinutol at natutuyo. Yun. So, yung design ng Diyos, there is 12 hours, a half 24 hours. Yung day and night. Ayan na. Yung weathering time, ang direction ng bawat tao, after in how many years na nabuhay sa ibabaw ng daigdig nito, there is only one direction. Ipinakita dito yung direction yung day na creation ng Diyos, which is 12 hours sa gabi, 12 hours sa araw. Ito pala yung katayuan ng tao sa daigdig na ito. So hindi na siya katakataka sa mga nagsusuri na pag-ikot ng 24 hours, dumaan ng araw, dumaan ng gabi, ito palang magiging buhay ng tao. Na yung 12 hours, that is our time na mabuhay sa daigdig na ito, na kapag hindi ka naglilingkod sa Diyos, na kahit buhay ka, patay ka sa Diyos. Na kahit ang isang tao naglilingkod sa Diyos, kung hindi ang time na ginamit ng tao, na time ng Diyos, yung word na a man conferred to withering grass, ibig sabihin, kung babalik ang katawan ng tao sa alikabok ayon sa pag-create ng Diyos kay Adam, walang pinag-uusapan dito na magkaroon siya ng sakit na katakot-takot hanggang sa babalik siya katulad ng damo.
Ang tanong, bakit ang tao ngayon ang dami ng sakit? Klase-klaseng sakit. May mga maintenance. Ang mamahal ng mga gamot. One day, nagkaroon ako ng kaibigan na dating DILG ng Bandang Palawan. At yung kaibigan kong iyon ay nag-a-apply siya na maaprubahan ang kanya pong pag-apply bilang DILG secretary. At sinisikap niyang makarating sa Malacanang at nabanggit ko na po yun. At nagkita sila ng pinakamataas na cabinet secretary, puting buhok, kung kilala niyo po. At ang gamot niya po halos 1.5 isang araw sapagkat meron siyang sakit sa puso at bago lang siyang bypass. Kailangan niyang i-maintain ang gamot na kailangan inumin. Puro mahal yun. So doon ko nga nalaman pala kapag ikaw ay merong gamot na iniinom na matataas ang dosage, lagi kang nagugutom. Kaya napansin ko sa kanya, pag kumain kami, lakas kumain, maya-maya kain ng maya kain. Sapagkat ang dosage na kanyang iniinom, puro matataas. So, yung taong yon is mayaman. At nakita ko na kahit may yaman na siya, nagsusumikap siya na makatulong sa gobyerno, magtrabaho sa gobyerno, at siyempre, magkaroon ng hanap buhay. Ngunit yung directions, nasa 5 oras na pagsasama namin hanggang 10 hours, napapansin ko po na wala sa kanyang ulirat ang kaalaman tungkol sa direksyon ng tao kung saan papunta ang buhay niya after and how many years na bubuhay siya sa ibabaw ng daigdig na ito. Pero ito, nakita ni David. Kaya sinulat niya ito sapagkat bago lumitaw si David, ang dami na pong na-experience niya, nakita na bago siya kung anong naging direksyon sapagkat yung mga propeta, halos karamihan sa Old Testament, nalaman niya kung ano pong kinamatay ng kinaramihan. At dito na po natin na kahit sa panahon natin, nabasa natin ang Exodus chapter 15 verse 26, binanggit doon na ang naging kaso ng buong daigdig laban sa Diyos ay ang pagsuway ng tao sa mga palatuntunan ng Diyos. Kaya nagkaroon ng karamdaman ang lahat ng tao, even in any nations, na ito ay nagmula sa Ehipto. Ibig sabihin, ang sakit po, hindi nagmula sa north, south, east, west. Iisang lugar lang po ang pinagmulan, kundi lugar ng Ehipto. Anong meron sa Ehipto? Ang Ehipto ay nag-conquer sa mga Israel more than 400 years. Hindi sila pinahintulutan na magsamba sa Diyos, mag-worship sa Panginoon. Kaya nagkaroon sila ng dark ages sa panahon nila, walang pangangaral. Blanco ang kanilang kaisipan. Ngayon, sa ginawa ng Ehipto, doon nagbuhos ng salot ang Diyos. Kaya nakalabas ang mga Israelita. Yan. At yung karamdaman na yon, galing sa Ehipto at nagkaroon ang tao ngayon ng karamdaman na itong karamdaman na ito mula pa sa ating mga ninuno in Malachias chapter 3. At pagdating kay Kristo, binanggit ng scripture, Romans 8:1, there is no condemnation in Christ Jesus. Ayan. Ngayon, itong image of God, which is our Lord Jesus Christ, siyang nagdala ng perfect time para po ipakita sa atin na itong mga kinonper ng Diyos, like the withering grass, maging seryoso at maging masuri na yung preparation ng Diyos sa Kanya para sa tao. Ikaw naman ngayon tao, anong preparation mo para sa iyong sarili? Ngayon kung husband and wife kayo, ano ang preparation nyo sa inyong pamilya? Hindi sapat lang ng gold and silver.
Sapagkat dito, ang crisis na nangyayari, hindi sa ekonomiya, sapagkat halos ang buong mundo ngayon pwedeng mangutang sa iba't ibang bansa para lang sumagana ang isang bansa. Kundi ang crisis na pinakamatindi, yung paglabag ni iba doon sa instruction ng Diyos, and supposedly in our time, ang church, ganun din po ang ginagawa. Kaya meron siyang babala sa chapter 22, bawal magdagdag, bawal magbawas. Sapagkat ang magdadagdag ay dadagdagan ng salot. Ang magbabawas ay babawasan ng yung bahagi sa aklat ng buhay. Ngayon, yung aklat ng buhay na yun, yun yung pagkakilala ng masama't mabuti. Nasabi ng Diyos, pwede mong kainin lahat. Liban sa isang puno na pagkakilala ng masama't mabuti. Kapag kinain, wala kayong pagsalang mamamatay. Ibig sabihin, may pagsuway. Pag ginawa ang pagsuway ng tao sa Diyos, walang pagsalang mamamatay. Ngayon, dito sa binanggit natin, binanggit ko na kanina, tinawag siyang frailty of man, yung kahinaan ng tao. Kasi ang design talaga ng tao is weak. Walang, kumbaga sabi nga natin, pinag-uusapan, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Pag isaw-saw mo yan, tutunaw talaga siya. So as a human being, perfectly, ipinakita na talagang we are weak. Sabi na scripture, the spirit is willing but our flesh is weak. So ang pagiging weak natin, perfectly 100% yun. Walang kulang yun. So ang direction is like a grass, withering grass. Yan ang direction. Okay. Hindi pa pinag-uusapan dyan ay yung pag namatay ng isang tao, kailangan mamatay, may ganitong sakit. Hindi, walang pinag-usapan. Sapagkat namatay si Abraham, hindi namatay sa sakit, kundi sa katandaan. Si Moises, liban sa mga pinatay sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Dahil sa kanila ang kamatayan, sa atin yung buhay, sabi ni Apostol Pablo. But we are talking two kinds of life and death. Okay. So, yung kahinaan po, talagang ang direction is death. And those days, men and women, ano ang kaluwalhatian ng Diyos? Halimbawa, Roman Catholic ang isang tao, nagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi maluwalhati ang Diyos sa kamatayan ng taong yan. Ang isang naglilingkod sa Diyos, Trinitarian, na ang pagsunod sa Passover, hindi na po first month of the year sapagkat binago na ang panahon. Hindi na mula sa original na creation ng Diyos. But through Jesus Christ, after His death and resurrection, Acts chapter 3, verse 21, pag-restore niya sa lahat ng bagay, ibabalik niya ang lahat ng bagay sa dati. Ibig sabihin, itong a man withering like grass, as human 100%, dito natin makikita, secured siya up to the last breath. Secured siya ng Diyos. Sapagkat yung damo, makikita natin, yung dahon, pagbusilak niya, pagdating ng ilang linggo, buwan, matutuyo siya, malalaglag siya. Yan ang design niya. Tapos sisibol na naman yung panibagong dahon, next generation, malalaglag na naman siya, sisibol na naman ulit yung puno. Yung pagpalit ng generations, sinabi ng Exodus chapter 20, after the fourth generations. Now, so, dito ipinakita po yung pagkakaiba actually ng death in God through Jesus Christ as a frailty man, as a human being, kung ano ang glory na ibigay ng Diyos sa Kanya. Yan na. Sapagkat dito, ipinakita yung dulo, yung life and death, meron siyang pagkakaiba. Pero diniin sa binasa kanina, sa sulat na Haring David, at puntahan natin si Apostol Pedro kung ano ang kanyang sinishare para sa atin tungkol dito, the man or grass man as. Yan.
withering grass. 1 Peter chapter 1 verse 24. Tingnan natin. Okay, basa natin sa English Bible. Hmm. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the follower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. Hmm. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, Hmm. at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak Hmm. ng damo. Ang damo'y natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. So malinaw, artista ka man, pinakamaganda ka, Miss Universe ka sa buong daigdig, milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo ka. Lahi kayong mga Kastila, anong mga lahi na meron kayo? Like a flower, in how many years? You and me, katulad siya ng bulaklak. Now, anong pinakita dito ngayon sa ating pag-aaral as a servants of the Lord? Okay, pwede mo ikutin ang buong daigdig. Magpo-post ka na sikat ka, marami kang pera, sumakay ka sa aeroplano, magkarating ka sa mga bansa na malalayo. But look at your life and that look at our individual life and that. Na ngayon po, halos mas marami ang pinanganak sa bawat araw, mas konti ang namamatay. Kaya ang population natin, last time lang, 113 million. Ngayon, umabot na yata tayong 120. So, ilang milyon na. Ang namatay po, ganyan. Ang pinanganak, ganun. Mas marami kaya ang population ng buong daigdig, hindi na 7 billion, is more than 8 billion something. Sa buong daigdig yun. Bansa pa lang natin is meron ng 120 million. So, ilang namatay bawat araw? Ilang pinanganak sa bawat araw? Pag tininan mo ang statistic po, talagang mas marami ang pinanganak kaysa namatay. Kaya marami ngayon kumukuha ng marami nang kumukuha ngayon ng funeral plan. Merong iba nagbabayad na ng sementeryo, ng kabaong, pinag-iipunan na sapagkat pag binorol, kapag ang kanyang kabaong is 100,000, sikat siya. At meron pang isang tayong kilala noon na nagsabi ng ating isang kapatid na, uy, nakita kita sa panaginip, nilagay ko sa kabaong. Sabi nung babae, maganda ba ako? After how many weeks, ayun, nilagay nga siya sa kabaong. Kasi one time, pumunta sa church, parang kung sa Bisaya, GBBI niya ang mga instrumento. Eh, siguro, sa ibang mga churches, may mga iba na mahilig sa talunan, sigawan, praising and worshiping unto the Lord. May mga drums, may mga lead guitar, may mga song leader, mga choir, kompleto. Puri sa Panginoon. Hindi naman masama yun. Ang problema, galing nga ako dyan. Pero pag tinignan natin ng life and death, hindi tugma. Pag may namatay, sabi ko, bakit? Apo at saka halos magsama doon sa kabaong, gustong sumama doon sa butas. Pero pag inaral yung aral ng Diyos, masabi mo, ito yung totoo. So bakit ka mag-iiyak sa isang patay kung yung patay ay naglilingkod sa Diyos? Glory sa Panginoon kung inabot ang time na pumikit ng kanyang mata. Dahil naglingkod din siya sa Panginoon. Sabi ko, ang tagal ng aral ng lingkod ng Diyos, nung dumating ang panahon na may ganong pumikit ang mata, lahat yun, wala akong nakitang pinamuhay ang salita ng Diyos. So,
Hindi ba masakit na may lumisan na mahal sa buhay? Masakit. Pero ngayon, kahit turuan mo, kahit isa-isahin mo, sabihin sa'yo, parehas lang yan. Kahit paliwanagan mo, sabihin sa'yo, ay saka na lang. Pero pag namatay, ba't mo iniyakan yan? Ay nung niyaya mo, ayaw. Nung pinangaral mo, ayaw. Ba't mo iniyakan? Di ba, may nakita kayo sa pelikula? Nung umiyak-iyak, tinulak, nagalit. Ba't mo tinulak? Eh, yung iyak, gusto mo sumunod eh. So sabi ng kaibigan ko, walang namatay na bumalik. Yes, isa lang, si Jesus Christ lang. Kaya siya ang pwedeng magsasaysay sa panahon natin. Kung ano itong frailty, a man, na may kahinaan, na talagang nakadesign siya sa bulaklak at dahon. Yan. So, ang paliwanag ni Apostol Juan po dito tungkol sa isang life and death. Ito pong paliwanag niya sa John chapter 6 verse 53. Okay? John chapter 6 verse 53. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Hmm. katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang inyong kanin ang laman ng anak ng tao Mm. at inumin ang kanyang dugo, Hmm. ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Hmm. Eh, hindi bali magiging manananggal ka kung dugo at katawan ni Kristo ang kinain mo. Di ba po? O, pag sinabing, sino ba yung kumakain ng tao? O mga cannibals. Ay, huwag tayo dyan kasi mga cannibals yan. Huwag tayo dyan kasi mga ngaing tao yan, aswang yan. O, di ba? Iniiwasan ang aswang. Ay, mga lahi ng aswang, huwag kang ano dyan. O. Sa ating panahon ngayon, pag tinuturuan mo about Jesus Christ government, ay, ibang aral yan. Huwag mong ano yan. Huwag kang punta dyan. Kasi ibang aral yan. Baka madoktrinahan ka dyan. Sabi ng scripture, liban na inumin ang dugo at kainin ang laman. Pag hindi mo kinain, wala kang buhay. Pero pag kinain mo, magkakaroon ka ng buhay. In other words, if we are talking about life and death, yung sinabi ng Diyos, pag sinuway mo, walang pagsalang mamamatay ka spiritually. Nang sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay ka physically. Ibig sabihin, maraming nabubuhay ngayon physically, patay sa paningin ng Diyos. They are living like a billionaires, but the insight of God is death. So ang sabi ni Apostol Juan sa kanyang sulat sa English Bible, 53. John chapter 6 verse 53. Then Jesus said unto them, Mm. Verily, verily, I say unto you, except ye eat and flesh of the Son of Man, and drink his blood, ye have no life in you. Mm. Anong kakainin natin? Katawan ni Kristo. Anong inumin natin? Dugo ni Kristo. Hindi dugo ni Constantine. Hindi katawan ni Constantine. Dugo ni Kristo at katawan ni Kristo. Hindi aral ng Roman Catholic. Hindi aral ng Trinitarian. Hindi organized ng Chon Chimpay, na tinatawag na organizer ng born again. Hindi dugo at katawan nila ang kakainin natin, kundi yung dugo ni Kristo at katawan ni Kristo. Kapag kinain ang katawan at ininom ang dugo ni Kristo, magkakaroon tayo ng buhay. So, ibig sabihin, pag yung buhay na yon nasunod ng tao sa restoration ni Christ after His death, to set down the right throne of the Father, Hebrew chapter 12, ipinakita na pagbalik niya sa dati, magkakaroon ng restarting yung mangyayari sa Eden. Kung sumuway si Eva sa panahon natin ngayon, through Jesus Christ,
pwedeng magawa ng tao ngayon ang di nagawa ni iba. Ang tanong, sino kaya yung mga yan? Pupuntahan natin. Makijoin na tayo. Walang ibang dugo na inumin, kundi dugo ni Kristo. Walang ibang katawan na kainin, kundi katawan ni Kristo. So, hindi dugo ni Muhammad, hindi katawan ni Muhammad, kundi dugo at katawan ni Kristo. Kaya kapag tayo ay Christ believers ngayon, salamat sa Diyos na ikaw at ako ay Christ believers. But tiyakin mo ang life and death kung paano ito ina-apply ng isang tao tulad ng sinabi ni Apostol Juan. At sundan natin sa paliwanag ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 4. Yan na. Chapter 5 verse 4 ng 2 Corinthians. Sapagkat tunay na kami na nga sa tabernakulong ito ay nagsisilibik na nangagbibigatan, hindi sa ninanasa naming maging hubad, kundi ninasa namin kami bihisan, upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Yeah. Kasi po, doon pa lang sa Eden, okay, sinabi ng Diyos, pag sinuway nyo, walang pagsalang, mamamatay kayo. Ang sabi naman ng ahas, hindi kayo mamamatay. Ang sabi ni Paul, kung lamunin ang buhay, ang kamatayan ng buhay, anong sabi? Sapagkat kami nang nasa tabernakulong ito. Yun. Ito yung tabernakulong ito. Okay, sapagkat binanggit ng Revelation, chapter 21, verse 3, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Okay, ito anong sabi? Sapagkat tunay na Tunay. kami na nasa tabernakulong ito ay nagsisilbik. Tama. Ano bang hibig natin ngayon? Ang hirap sa buhay. Magkano lang sweldo? Magkano ang income? Mahal ang bilihin. Bakit nagawain tayo may trabaho sa opisina? Ang hirap mag-absent. Pastor Armando, half shift. Bukas half shift na naman. Tapos nung nakaraan, Martes, may Bible study. Absent na naman siya. Magkano lang ang hibik yun. Tapos sabi ni Apostol Pablo, kami nagsisihibik. Ngunit, balik mo doon sa scripture. Sige. Na nangagbibigatan. Hindi sa ninanasa naming maging hubad. Yeah. Kundi ninanasa namin kami bihisan. Upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Ngayon, itong isang beses lang naghanap buhay sa isang linggo. 2 beses lang, 3 beses sa isang linggo. Hindi naman naging hubad. Itong mga milyonaryo at bilyonaryo, anong kinatakot nila ngayon na mahubaran sapagkat ang dami nilang kayamanan? Di ba? Nangyari ang sa Genesis na kapag sinuway ninyo ang utos ng Diyos na huwag kainin ang pagkakilala sa masama't mabuti, walang pagsalang, mamamatay kayo spiritually. Ang sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay physically. Spiritually, patay sila. Ibig sabihin, sa panahon ngayon, sa manaka ng intindi po niyan, huhubaran ngayon ng Diyos ang mga tao na patay sa spiritual. Ngunit, isi-secure ng Diyos ang mga buhay sa physical at buhay sa spiritual. Na kahit ang kanyang direction like grass, bulaklak at saka dahon, malalanta, pag pumikit ang mata niya, merong kaluwalhatian ang Diyos para sa kanya.
Ang hirap kaya yung mag-service ka sa patay. Halimbawa, yung patay, pinatay. Anong kaluwalhatian, sabi ng Biblia, ng Diyos sa isang patay? Ngayon, kung ang isang patay, naglilingkod sa maling paglilingkod sa Diyos, ang kinakain, dugo, hindi dugo ni Kristo, hindi katawan ni Kristo, anong kaluwalhatian sa taong yon? Wala. Okay. Ang katawan, ibibigay kay Satanas. Tanong, papayag ka ba? Walang taong papayag. Kahit sinong mga kriminal, hindi papayag. Pero walang magawa. Pag oras nagapusin na ang kamay at ang paa at ibigay ang kanyang katawan kay Satanas. Ano ibig sabihin? Ang katawan po, pag nagkasala laban sa Diyos at nagkaroon ng cancer, nagkaroon ng mga sakit, kung ano-ano, pagpikit ng kanyang mata, walang kalulatian ng Diyos. Ang kanyang katawan ibigay kay Satanas. Ang espiritu babalik sa Diyos. Yun bang aasahan natin? Ay kung pwede lang, kung ganyan, di ambak na lang ta sa bangin. Tulad nito ngayon, bautismal kung tamang baptism, tamang celebration sa Panginoon, para hindi ka magkasala bukas, talon ka na sa bangin. Hindi naman din pwede. We need to exercise and to live for the glory of God. And God will prove to us that He is our Almighty God. He is our provider. Ang sabi ni Paul, sila'y nagsisihibik din. Gusto nilang umalis doon sa tabernakulo na yun. Alam mo kung napansin nyo, ang bigat ng dinanas ni Paul, mula nung siya ay lumaban sa Diyos. Kasi persecutor siya. Pag binasa mo ang Acts chapter 21, sinabihan na siya ng Espiritu eh. Huwag kang pumunta sa Jerusalem. Papatayin ka doon. Sabi, tapang ni Paul. Narap niya to live and to die. Sinabihan na siya ng Espiritu Santo. Si Kristo sinabihan din na huwag kang pumunta roon. Puhulihin ka, papatayin ka. Yung tapang na yun, yung paninindigan na yung mga kapatid, ang tanong, kanino natin makita sa panahon ngayon yan? Na ang kanilang paninindigan na ginagawa, mula pa sa Genesis na sinabi ng Diyos kay Eva at kay Adan, doon sa instruction, pwede mong kainin na huwag sa pagkakilala ng masama at mabuti. Ganyan pala ang tao, tulad ni Paul, at ng mga apostol, kapag sila ay meron ng pagsunod sa Diyos, na talagang iniingatan nila yung huwag gawin, which is in favor of spiritual. Pero kung in favor of material, physical, like nung sinabi ni Satanas, nakita mo lahat yan, iyo yan, eh siguro maghahabulan. Akin yan, mas mataas yung bundok na yan, akin yan, mas mataas yung building na yan. Ayun, maganda yung kotse, sabi nga ng isang gusto ko yung isang imported na sakyan na yun, ang ganda na yun. Teka muna, mukhang nag-interest yun doon sa magandang sasakyan. Nasa church yan, ha? Hindi ko lang sasabihin yung tao na yun. Teka muna, nasa Panginoon yan. Okay. Physically, materially. Ngunit, ang ipinakita mula pa sa mga propeta sa Old Testament hanggang sa mga apostol, hanggang kay Kristo, and hopefully, hanggang sa panahon natin, yung paninindigan na yung spiritual and physical. Kaya Adan po, nalaglag kay Eva at Adan, kay Eva, nalaglag sila sa spiritual. Dito sa ginagawa ni Christ, mga apostol, mga propeta, spiritual. Spiritual and physical. Now, tingnan nyo, spiritual, physical, ang nag-suffer, mga propeta, si Kristo, mga apostol. Magtaka ka, ba't sinabi ni Paul, sa amin ang kamatayan, sa inyo ang buhay. Kasi po, yung physical na nag-suffer talaga sila, naghirap talaga sila. Ngunit, sa spiritual, buhay sila sa paningin ng Diyos. Tayo ngayong nag-suffer, sabi ni Paul, tayo ngayong nahibik sa ating, dapat tayo makaalis nito.
Pwede nga lang tumalon ka na, bukas baka magkasala ka pa eh. Ang mag-survive sa promise ng Diyos, yung buhay ngayon. Kaya kapag tinuruan ka about the promise of God, huwag kang pupokus dyan. Ad lang yun eh. Ang importante, yung spiritual that you live according of God instruction. Spiritual. So, yung both life and death, ipinakita kanina, okay, katulad kay sa Bulaklak at Dahon. So, life and death. So, from death to life, yung pag-transfer ng Diyos from death to life, ipinakita po anong magiging katayuan ngayon talaga ng tao sa life. Tingnan mo natin ha, sumulat si Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2, verse 1. Ephesians chapter 2, verse 1. At kayo'y binuhay niya. Yun. Nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansan at mga kasalanan. Yan. So, as a Gentile before, patay tayo dahil sa pagsalansang natin sa kasalanan. Binuhay tayo. Kaya huwag kayong magtaka na mayroong Roman Catholic, may Trinitarian, may born again. Sapagkat sinisikap ng mga tao na mabuhay sila sa tamang paglilingkod sa Diyos. So, either Roman Catholic, Trinitarian, and born again, ano mang sikta, ano mang relihiyon ng bawat tao ngayon, yes, there is a life. Kapag mayaman ka, salamat sa Diyos. Simpleng buhay mo, salamat sa Diyos. May buhay ka, nabubuhay tayo. Physically. Now, kumusta yung spiritual? Pastor, simba naman ako. Paminsan-minsan ng pastor, okay lang siguro kasi busy ako sa buhay kasi kapag ganun po ang katayuan ng isang tao, buhay siya physical, patay siya sa paningin ng Diyos. Sapagkat meron siyang pagsuway, tulad ng pagsuway ng iba sa Eden. So, ang ipinakita dyan sa scripture, English Bible, pakibasa po. Ephesians chapter 2, verse 1. And you hath he wicked, who Quicken. did in trespasses and sins. You. Ephesians chapter 5, verse 14. 5:14. Kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Paano ka ba magising ng tulog? Ibig sabihin, kung ikaw gising, alam mo kung sino yung tulog. Sa makatuwid, kung ikaw yung may tamang aral, alam mo kung sinong may maling aral. Ba't ayaw mo gisingin ng tulog? Ang tanong, paano gisingin at gisingin ng isang tulog na kapwa niya tulog? Kaya sabi ng scripture, ang bulag, kapag nag-akay, kapwa sila mahulog sa... yun. Paano magising? Actually, our position today is to continue quickening the heart and mind of those individuals today. Knocking his door. Good morning, good afternoon. Sharing the word of God about Jesus Christ, government. Wake up the whole universe. What is the important life and death? Mabuhay ka lang, nasagana ka, physically, materially, ngunit patay ka naman sa paningin ng Diyos. Sabi ng Diyos, kay iba, Adan, pag kinain nyo ang pagkakilala ng masama't mabuti, walang pagsalang, mamamatay ka. Direct yun eh. Hindi sinabing kayo eh. Individual talaga pagkasabi ng Diyos. Walang pagsalang, mamatay ka. Di. Kausap ni Eva ang pinakatusong ahas na likha. Likha din ng Diyos eh. Sabi ng
Totoo mamamatay ka. Sabi ni iba, nagpaliwanag siya. Nung nagpaliwanag si iba, sinundan niya ang sinabi ng Diyos, ngunit may dinagdag sa iba. Baka kami mamamatay. Di sinagot din siya ng tuso, hindi kayo mamamatay. Hindi ka mamamatay. Physical, hindi sila mamamatay. Nung pagsuway, nung kumain sila, hindi sila namatay. Pero patay sila spiritually. Ngayon, ibig natin, sa panahon natin ngayon, buhay tayo spiritually at buhay ka rin physically. Hindi ka magkasakit, hindi ka manghihina, hindi ka mapighati. Lahat ng araw, sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. Bakit? Yung pinoproblema ni Paul, buhay ay sa atin sa kanilang kamatayan. Tinapos na ni Kristo ang problema ng lahat, sabi niya, by His wounds, you are healed. Magaling ka na sa makita ng sugat, ano pa problema sa sakit? May sakit ka ngayon, sikapin natin mawala ang maintenance. Kahit may pambili ka, kung ang sakit naman yan hindi ayon sa katuwiran ng Diyos, alisin ng Diyos yun. Ba? Ang daming doktor ngayon. Maging doktor tayo sa sarili natin. Huwag tayong aasa sa instruction ng doktor. Aasa tayo sa instruction ng Diyos. Sapagkat there is life through Jesus Christ, spiritual and physical and literal. Now, let us go to another life and death. Okay. Ito po ay pag-assume ng mga believers in God through Jesus Christ under His government. Okay. John chapter 5 verse 24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, Hmm. ang dumidirig sa aking salita, dumirinig sa aking salita, at Yes. sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Sarap pakinggan, di ba? Pero ang implementation, mahirap. They transfer us from the death to life. Ano ang sabi? Pag nakinig sa Kanya at sumampalataya. Ngayon, paano natin marinig ang boses ni Kristo? Espiritu na siya. Paano natin makita? Espiritu na siya. Ang atin ngayon, pananampalataya. Sabi ng Hebrew chapter 11, faith is the substance that things are cannot see. So, ang faith natin ngayon kay Christ, doon sa mga bagay na hindi nakikita. Sinong kausap ng Diyos? Si Adan at saka si Eva. Sinong kausap ni Eva? Ahas. Ang sabi ng ahas, hindi kayo mamatay. Sabi ng Diyos, pag sinuway nyo, walang pagsalang mamamatay kayo. Kailangan natin ngayon na isang church, mga tao, na buhay spiritual, buhay physical. Yun ang kailangan nating magturo sa atin. Sapagkat dito, binanggit ng scripture, they transfer us from the death to life. Pag pinakinggan at sinasampalatayanan, sino ang pakinggan natin? Espiritu na. Ang atin ngayon, pananampalataya. Sino ngayon ang buhay nga ating papakinggan? Iyong nakinig sa sinasabi ng Diyos. Hindi sumunod sa aral ng mga taon na binigay ng kinagisnan, hindi sumunod sa traditions of men, kundi ang sinundan yung instruction ng Diyos. And that is our faith today. Yan ang ating pananampalataya sa Panginoon. Transfer us from the death to life. Okay. John chapter 6 verse 40. John chapter 6 verse 40. Sapagkat ito ang
kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay, at sa akin siyang ibabangon sa huling araw. Ang tao, kapag dumating ang death, katulad siya sa bulaklak at damo, dahon. Ngunit kung siya namatay sa katandaan, buhay siya spiritually sa paningin ng Diyos, patay siya physically, yung patay na yon, maluwalhati ang Diyos sa kanya, sapagkat nung buhay siya, hindi siya patay spiritually, kundi buhay siya spiritually sa paningin ng Diyos. Pag pumikit ang mata niya, kaluwalhatian ng Diyos yun. And that is why we need to transfer from the death to life. Nag-aaral tayo, nagsusuri tayo, nagsaliksik tayo, sapagkat kailangan talaga natin to. Dahil iisa lang ang bumalik sa daigdig na ito. At merong ibabangon sa huling araw, hindi yan sa panahon ng pagpikit ng mata ka, ibangon ka uli. Hindi. Kundi dito pa lang physically nabubuhay ka, sapagkat nung kinausap ng Diyos si Eva at si Adan, tao sila. Hindi nilibing muna si Adan at si Eva bago kinausap ng Diyos. Hindi. Buhay sila, tao sila, physical, nabubuhay sila, kausap ng Diyos. Ganon din tayo ngayon, kinausap tayo ng Diyos sa panahon ngayon. Anong sagot natin pag kinausap tayo ng puso? Anong sinabi ng Diyos? Yun ang sinabi natin. Sabi ng Diyos, hindi kayo mamamatay. Pag sinabi mo ngayon, yun ang sabi ni Satanas, hindi ka mamamatay. Ang sinabi ni Satanas, ang tinatarget non physical. Ang sinabi ng Diyos, spiritual. Yan ang battle ngayon. Kaya merong gospel of grace, gospel of the kingdom. Sa gospel of grace, ayaw sa gospel of the kingdom. Dahil ang gospel of grace for physical and material needs. Ang gospel of the kingdom, exclusive sa Diyos yan. Kaya yung iba ayaw. Pero pag namatay, yung mga taong ayaw, huwag nyo nang iyakan. Ako din naman pagpigil kung may iyak kayo, pero para sa akin, huwag nyo iyakan. Kasi po, kung natutulog at ginising yan, at nagtulog-tulugan, ay wala na kayong magagawa pagdating ng panahon. Buti sa ating panahon ngayon, like sister, 75 years old, 73, 60, nabuksan pang isip natin, hindi naging matigas ang puso't isip natin. Ngayon, sinong makinabang pagdating ng panahon? Punerarya. Magkano ang funeral? 25,000. Kaya lahat na yun, pinakuha ng SSS para pag namatay, meron kang SSS, di man problema ng pamilya. O hindi pa rin. Okay, punta sa DSWD, may 10,000, may 15,000, tutulong. O sinong kumita po? Kaya ang daming punerarya, dikit-dikit na lang eh. Sabi nga ating brother sa nagdaan, sabi ko, bro, turuan mo ako magbalsa mo. Sige, pagka turuan kita. Andin niloob ng Diyos. Lubaon mo yung tao na nakapikit na ang mata. Sister Mila, marunong magbalsa mo yan. Ay ngayon, ang daming ahinti ngayon. Uy, kuha ka sa pagdating ng araw, para yung ahinting hindi nga niya alam ang life and death eh. Diba? Kasi, ang ginawa kasi ni Satanas, he is the number one liar. Dinideceive niya si Eva. Ang tao kasi kapag na-deceive at nagkaroon siya ng connection sa deceiveness na yon, para siyang silo na wala ka nang magagawa. Silo ka na eh. Tali ka na, lambat ka na. Kahit anong kisi-kisi mo kung sa isda, di ka na magagawa. Mabuti na lang kung yung may-ari ng lambat
mayaman, sasabihin doon sa fisherman, okay, kung nagkaroon ka ng gunting, gupitin mo na lang para makataligwas yung isda. May nakita kong nahuli sila ng pawikan. Laki. Tapos may sisi na sa bagal niya, sa Bisaya. Tinanggal. Ang linis, ang ganda. Oh, ganda na. Oh, kinapitan ng talaba. Aba, initsa nila uli sa dagat. Di ba kung tao yan, ang sarap. Oh, nakulong ka na, nasilo ka na, tapos pinakawalan ka uli. Ito yung nangyari sa atin eh. Nasilo tayo dati. But through Jesus Christ, pinakawalan tayo. Oh, tayo ngayon, punta doon, punta dito, mission doon. Oh, libre, walang bayad, kasal, binyag, lahat libre, baptismal, lahat libre. O, sino ngayon ang nag-provide yan? Pastor Arman ba? Kayo ba? Ako ba? Diyos. Siya nag-provide yan eh. And that is a kind of life and death. Spiritual and physical. Down to our financial. Kaya ang ipinakita po dito sa talata na binasa ni Sister, chapter 4, verse 36, nandyan. Ang umaani ay tumatanggap ng upa Hmm. at nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan. Hmm. Upang ang naghahasik at ang umaani ay nagagalak kapwa. Yan. Ang naghahasik at ang nag-aani, kapwa sila nagagalak. Oh. Sinong naghahasik sa mission? Sinong naaani sa mission? Yung nag-aani at saka yung naghahasik, kapwa sila nagagalak. Walang nalulungkot, walang umiiyak, walang nahihirapan. Dahil kapwa sila nagagalak. yung life and death, secondly, ipinakita po na ang naghahasik at yung nag-aani, kapwa sila nagagalak. Spiritual, sila nagagalak. Physical, sila nagagalak. Yan po ang tinutukoy ng spiritual service ng mga naglilingkod sa Panginoon. Na bagamat merong design ang Diyos that grasp a man as a frailty, yung death is for the glory of God, and then your life and death today, buhay natin, through Jesus Christ, ang kailangan natin, yung matransfer tayo from the death to life. Yung nangyari sa Eden, loobin ng Diyos, hindi mangyari sa panahon natin. And that is why may pagtuturo, come out from among them, traditions of men, layuan, sistema ng idolatry, layuan, lahat po. Kasi po, may two kinds of life and death. So sa pag ito, pinakita po ng Diyos ang isa sa mga pagbabahagi sa ilalim ng Exodus chapter 20 verse 8 na ang sabat ng Diyos ay gawing pinakabanal. Sapagkat ang katuparan ng 7th day si Jesus Christ, He is the Lord of Sabbath. At tayong mga believers in God through Jesus Christ, meron siyang isang araw inilaan para sa kanyang bayan. And that is Hebrews chapter 4. 8 and 9. So, pasukin natin yon by the grace of God under His government. Kaya po, ang Christ government, ipinakita ang life and death, yung katotohanan sa pagsunod nito, na ma-restore ni Christ ang lahat ng bagay after His death and resurrection. Kaya mahalaga ang Sabbath, higit sa lahat yung resurrection of Jesus Christ, sapagkat ibabalik niya ang lahat doon sa usapan ng Eden, ng Diyos at ni Adan at ni Iba at ng ahas. Kaya sa ating panahon, through Jesus Christ, ipinahayag ang lahat ng bagay sapagkat ang sabi ng John chapter 14 verse 26, last verse,
Datapwat ang nangag-aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan. Yun. Siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay at At magpapaalala ng lahat na sa iyo'y aking sinabi. actually, may mga gamot na pangtala sa isip. Pero ang tunay pala ng gamot, kapag suguin ng Diyos ang Espiritu niya, kung malimutin ka, Espiritu ng Diyos magpalala. Kung walang magturo, tuturuan ka ng banal na Espiritu. So, ang tanong, sinong nagturo kay iba nung kinausap ang ahas? Hmm? Hmm? Sino nagturo kay iba? Di ba si iba tinuruan ng Diyos? Nung kinausap siya ng ahas, natukso siya. Natukso siya na magkamali doon sa kanyang pag-ulit sa sinasabi ng Diyos. Ang tanong, sino ang nagturo kay iba? Na bakit niya sabihin yun? Pag may nakita kang ahas, anong gagawin mo? Sa ating panahon, ang ahas hindi na gumagano. Tao yan eh. Oh. Ngayon, alamin mo, sa panahon ngayon, kung sino yung ahas. Kasi kung ahas yung gumaganon, sabihin ko sa iyo, merong isang babae na may kakambal na ahas. Aliw na aliw yung ahas na gumaganon sa kanyang balikat dito. Alam, Mr. Marlin yan. Kasi kakambal daw niyang ahas nung pinanganak. Ngayon sa ating panahon, ang ahas hindi po yan ganon, kundi tao yan. Pag alam mo ang ahas na tuso at lagi kang pinipenetrate na parang i-deceive ka, panghinaan ka, ahas yun. Anong gagawin mo pag nakita mo yung ahas? Layuan mo. Iwasan mo. Kasi nung kinausap ni iba, itanong ko, sinong nagturo kay iba? Diba sabi niyo, ahas. Ano na, hindi tinuruan si iba ng ahas. Nangyari na sinagot ni iba ang ahas sapagkat si iba nakipag-usap sa ahas. Once nang isang tao nakipag-usap sa ahas, tiyak yun, papasukin ka ng espiritu ng ahas na yun para makagawa ka ng paglabag doon sa instruction ng Diyos. Halimbawa, pag sinabing, bawal ang sobrang biro, bawal na yun. Bawal ang sobrang below the belt magsalita, bawal na yun. Eh kung lagi tayong ganyan, karakter ng ahas yun. May kaibigan ka, may pinsan ka, may kaunat. Kaya nga pinalayo ka na eh. Transfer from the dead to life. Ibig sabihin, ang pagbabago, nandiyan at ipapakita mo talagang pagbabago dyan. Hindi ka na chismosa, hindi ka na libakera, hindi ka nira ng kapwa. Oh. Our duty in our time today is to follow what is the instructions of God. Kaya tayo, sa ating pagtatapos, yung buwan, mga pizza, traditions, sa tulong ng Diyos, inalis sa atin at meron tayong mga celebration, like nung darating ngayong mga October, ito ay biblical na instruction mula sa Panginoon. Kaya mahalaga ang lingguhan, buwan at taon, sapagkat kasama yan sa creation ng Panginoon. Yung tanglaw na sinasabi niya ay pinakita. Doon nagkaroon ng competition. 12 hours sa araw, 12 hours sa gabi. Kaya habang tayo nabubuhay, nasa atin yung 12 hours ngayon. Pag ang tao pumikit ang mata, papasok sa kanya yung night. Doon pa lang dinisign niya, yung day and night. Kaya sa ating
Katapos, pansamantala sa Diyos po ang pinakamataas sa papuri at happy Christ Sabbath today. God bless. Amen.